Welcome sa ating YouTube channel. Mayroon po tayong gagawin ngayon na isang CRT TV. Ayan po siya mga bro, Sony. At ito po ay isang surplus mga bro, surplus na TV. Ayan, Japan surplus mga bro, Sony siya, Trinitron. So yung problema nito nagbi-blink lang yung ilaw niya mga bro. Tingnan niyo mga bro, testingin natin. Yan, yun, nagbi-blink yung, tapos magpupula na. Yan, mapansin niyo mga bro. Okay, ulitin ulit natin mga bro. Yun, nag green naman siya, tapos yun, nagpula na siya. So yun ang ating sosolusyonan mga bro. Hindi bumukas yung kanyang screen. Okay mga bro, at ikutin lang natin mga bro. At ito nabuksan ko na. Ayan mga bro, ayan yung kanyang laman. At ito yung kanyang pinaka-transformer mga bro. Yan. Luma na siya mga bro. Pero pinapagawa pa rin sa atin ng may-ari. Kasi talagang dito kasi sa probinsya mga bro. Medyo sabi ko nga may kahirapan ang buhay. Kaya hindi sila makabili ng mga latest natin na mga television. So kahit ganito pinagtatagaan nila. Okay mga bro, at tingnan natin kung ano nangyari dito. Ito'y may mga tinisting na ito dito mga bro, pero talagang medyo may kahirapan din yung sira niya mga bro. So ayan yung kanyang board. So yung unang gagawin natin mga bro, mag-check tayo ng voltahe kung mayroong lumalabas na voltahe dito sa kanyang secondary. So unahin na muna pala natin yung primary kung may lumalabas. So i-plug in ko lang sakto. Tapos check tayo dito sa may kanyang primary, sa may main filter kung mayroong voltahe dyan na tama yung voltahe mga bro. Yan, ayan mga bro, mayroon naman 153, 110 lang kasi yan kaya 153 lang mga bro. So sukatin natin yung ito dito tayo sa may capacitor na to. Yan, sukatin natin kung may supply ba siyang mga 12 volts, 13 volts or 12 volts yan. Yun, wala mga bro, pa-fluctuating siya. So sukatin natin yung B+, kung may B+ ba mga bro. Yan, sukatin natin. Yun, wala mga bro, fluctuating din
Yun. Wala siyang B+ mga bro. So, kita yung ano. Ulitin nga natin. B+. So, tick ulit tayo dito sa may B+ mga bro. Yun, wala talaga mga bro. 3, 4, gano'n lang yung voltahe, tapos magsi-zero. So, wala siyang B+ mga bro. Yung voltahe niya, bumabagsak siya, fluctuating yung voltahe niya. So gawin natin, mag-check tayo ng shorted, baka may shorted. So lagay ko lang siya sa buzzer, tingnan natin mga bro. Yun, check natin tong pinaka filter niya kung shorted ba. Good naman mga bro, good naman siya, hindi naman siya shorted. Yun, nawala din. Wow. So check pa tayo ng iba, baka itong mga diode may short. So good din. Good din mga bro. So check natin yung ano, yung pinaka hot natin mga bro, kung baka shorted yan. Iyan muna natin yung hot natin, tapos exit natin. Yan mga bro, check natin yung exhaust natin. So naka-diode mode tayo mga bro, tingnan natin kung yan. Okay, tingnan natin ito, ito yung pinaka ano yan. Good naman mga bro. Hindi naman siya shorted. Good mga bro yung ating exhaust. So okay din yung mga capacitor nyo dyan. So gawin natin, try natin na nakahan yung pinaka exhaust natin. Sugatan natin ng ano, kung may lalabas yung voltahe dyan. So i-plug in ko lang. Tutok tayo dito sa may B+ no, may lalabas bang yun. Yun
lumabas yung B plus to. Pero ulitin nga natin. Okay, 136. Hmm. 136 pero namatay din siya mga bro. Pero lumabas yung B plus niya. Pero itong horizontal output natin mga bro, buo naman siya, hindi naman siya shorted. So subukan ulit natin ikabitan mga bro. May lalabas ba yung ano na yun? Ibit ulit natin. Kabit na ulit natin mga bro. So try ulit natin i-plug. Saksak ulit na, saksak ulit. Yan. Kasi pag saksak natin kasama kayo nyan eh. Saksak ulit. So tutok tayo dito sa may filter ng B plus niya mga bro. Oh, wala talaga. Bumabayo talaga yung ano dito, yung supply nya bagsak mga bro, yung supply nya. So sukatin natin yung pinaka ano niya, signal, yung pinaka signal niya sa horizontal, kung anong nangyayari mga bro. So ayan mga bro, naka-range tayo ng 10 volts AC. So sukatin natin yung yan. Susukatin natin yung dito sa may base ng itself niya, kung may nakakarating na ano, oscillation dyan. Hindi kita yung gusto. Yan. Susukatin natin kung mayroon dyan mga brong ano, signal ng oscillation, papalo yan mga 3 guhit. Yan, 0.6 AC. Yung pinaka voltage niya dito na ano, yung manggagaling dito sa pinaka oscillator IC natin sa jungle IC. So tingnan natin kung mayroon yun, oscillator na yan. Yung pag sinukat mo to sa ano, sa frequency, kailangan mayroon tayo dyang, kung hindi ako nagkakamali mga bro, mga 1573 ano yata, basta yan na yan mga bro. Ano, hindi ko na maalala eh. Yan. Tingnan nyo na lang mga bro yung tester, naka 10 volts AC tayo. Tingnan natin kung anong nangyayari dito. Tututok tayo yan dito, kahit dito na lang kasi pupunta rin yan doon. Yan, yan. So yun, kita niyo mga bro, bumabayo. Ano? Oh. Ibig sabihin mga bro, nag-ano siya, mayroon siya, kaso lang namamatay. Patay hindi siya mga bro. Dapat mag-steady yun. So tingnan natin kung supply dito sa may jungle IC, kung may
ayos ba yung supply dito. Ito, tutukan mo nga dito. Kailangan meron tayong 9 volts dyan dito. Naku, bagsak din. Ito yung supply niya dito, apektado. Yun, apektado din. So pagka ganito mga bro, medyo medyo mahirap-hirap pagka ganyan. Subukan ulit natin ihang yung yung pinaka horizontal output na para malaman natin kung saan ang gagaling yung pinaka problema. Yan. Pagka yung 0.6 PC na yun lumabas mga bro, yung oscillation na yun, ibig sabihin yan mga bro, good yung ating oscillator, yung jungle IC natin good. Pagka lumabas yun, good din yung power supply natin na nakahang ito. Ibig sabihin kaya namamatay siya, mayroong partial short dito sa niya, sinusupply na, sa pinupuntahan niya dito sa horizontal. So try natin ulit. Range tayo ng 10 AC. So tingnan natin dito na ulit. Kailangan mayroon tayong ma-steady yung niya dyan, yung AC. Mataas. So mataas siya. Balik natin. Baka yung problema nito mga bro itong pinaka playback niya, pero hindi naman shorted yung circuit niya siguro may partial short itong playback niya sa loob. Wala kasi tayong playback tester mga bro, so mag-check tayo ng mga shorted mga bro. Meron ito yung B plus sa ground. Okay naman. Okay din. So para malaman natin mga bro kung may problema nga ito, subukan natin ihang yung playback na yan, tapos tingnan natin kung magno-normal yung supply niya dito na AC na 0.6 lang. So pang natin yung playback. Yan. So ialis muna natin mga bro yung pinaka playback, tapos i-test natin yung oscillation niya kung good ba, kung good yung kanyang oscillation. So
naka-range ulit tayo ng 10 volts AC. Plug in natin. Yan. So tutok tayo dito sa may dito. Yan. Subukan natin dito kung may lalabas na dyan na ano. Dapat mga 3 guhit lang yan. Tutok ulit tayo dito. Ayan. Naku, na-disgrasya pa yata. Oh no! Na-disgrasya. Yan ang sinasabi ko. So ulitin natin mga bro. Yun, buti na lang hindi. Yan, mayroon na siya mga bro. Kaso lang nag-ano siya, namatay kasi nag-off switch yung relay kasi walang oscillation na nangyayari dito sa horizontal kasi nga nakahang yung ating playback. Pero yan, mayroon na siya. Subukan nating sukatan yung supply niya sa power supply kung nag-normal mga bro. Tulad nito, ito yung supply ito na 12 volts yata to. DC tayo. So sukatan natin kung ilan ang lumalabas dito. 9 volts. So namatay din 9 volts. Sukatin natin yung pinaka B+. Oh, naka 50 pala. Oh my god! Malilimutin na kasi. Naka 50 pala yung. So ito. Yun. Okay yung B+ natin pero namatay. Ibig sabihin mga bro, yung playback natin may problema na mga bro. Hindi man natin naditik kung may dito sa labas yung shorted na siya, pero sa loob mayroon na itong partial short. Kaya pag ano nung oscillation, pag oscillate nya, doon na nangyayari yung shorted nya sa loob. Doon na nagkakaroon ng short. Kaya mapansin nyo yung voltahe gumaganon-ganon, nagwiwigil yung voltahe nya, yung B+ natin lahat, pati yung pinaka horizontal oscillation nya pumipitik-pitik din. So para malaman natin at makita kung tama ba yung hinala natin na mayroon siyang sira na itong playback, subukan nating testingin. Mangangahoy lang ako mga bro at kakalasin ko lang yung testingin natin. Ngayon sa mga newbie natin, pag magkakalas kayo nito, ingat lang kayo kasi baka kuryente kayo, delikado. So ganito yung procedure niyan mga bro, para pag alis nitong alad cap na to. So hawa kayo ng screwdriver, wag dito sa bakal. Pag hinawakan nyo yung bakal, yari kayo. So yan nyo lang sundot, tapos ilagay nyo dyan sa ground. Yan yung ang pag-discharge yan mga bro. Pag naganon nyo na, hawakan nyo na dito. Yan. Tapos iliin nyo ng panty sa bubok. So tingnan natin. Tagal naman mahugot ito. Ito pala yung ano,
mahirap hugutin ito. Hugutin ko lang itong tumakalan niya. Nahugot din. Yung pinakaalam niya sa dito. So ito, susungkitin natin. Baka kaya na sungkit. Naku, hindi masungkit. Hindi siya masungkit. Ito pala yung babaklasin mo bagong makuha yung ano. Tutuloy na lang natin yan mga bro dito. Tapos ito ano na lang natin ang ulog sa ito na yung playback na yan 8-598-847- ano ba yan 00 yata lang, hindi ko na maano yan. So hanap tayo mga bro, gusto lang at hanap tayo ng pamalignan, mangangawi tayo. A few inches later. So ito na mga bro, nakadali tayo dito sa may pinakalawang ng board. Yan o. Yan o. Sony rin siya mga bro, pero ibang modelo lang. Medyo latest na to kaysa dito ito. Baka matanda pa to dun sa ano. Sobrang tanda na nito. Kung hinugot natin, medyo latest siya. Saka ano to, talagang branded to na ano. Sony din siya pero medyo modelo na to kaysa dito. Pabayaan lang o kinalawang, pero yung flyback na pwede pa rin. Yan. So ito na yung itatry natin. Ito yung itatry natin mga bro. Yan yung number nya 8598-858. Yan. Ito na yung ano, madumi pa yung ano. Ito muna natin ito baka yung isusubok natin dyan. Para buo pa yung ano nito, slide. Okay, try natin. Mga bro, kung okay na ba nakabitan ng playback. Iba talaga yung ano niya. Dito ano. Dalawa na yung butas niya. Kabit natin. I-try natin kung gagana ba yan. So yan. Wala tayong nakitang shorted pero pinapabagsak na yung B+ voltage nya. So maaaring may diferensya na talaga itong playback na to. Malaman natin yan mamaya pag testing natin. Kasi nag-normal na yung mga voltahe nya nung hinang natin siya. Ibig sabihin yung pagka nag-oscillate lang siya, doon lang nangyayari yung pagka-graph ng mga voltahe natin. Kasi may partial short sa loob.
i-start ko muna mga bro at ikakabit ko lang itong ano, hindi ko napakikita yung pagkabit dito. Madali lang naman yan, ikakabit lang naman doon. Okay mga bro, palitan na natin siya ng playback. So i-try na natin. Try ko na kung okay na. So rinse tayo ng 10 volts AC. Tutukan natin yung sa oscillation niya kung ayos. So dito tayo sa may pinaka base ng ating horizontal output transformer. Horizontal output, mali na to. Oh no! Base ng horizontal output transistor natin mga bro, it's out. Yan. Yun. Pero namatay pa rin. So bakit namatay? Sinisilip yung sabi. So tingnan natin dito yung B+ niya. Yun, hindi na siya namatay, dire-diretso na, pero parang over yung oscillation niya, parang mataas yung ano niya, sirit, lumalabas yung sirit. Tingnan nga natin. Hindi naman uminit yung eksakto. Kaso lang parang sinisingaw dito sa ano. Ito. Parang sinisirit talaga. Lilinisin na lang natin yan. So mga bro, ayan na siya. Normal na yung ano niya at nawala na rin yung sirit niya. Kaya pala nagganon yung picture niya, lumalabas yung high voltage niya, tumatama doon sa pinaka ano ng playback, pinaka-core. So ayan o, normal na yung ano niya. Testingin na lang natin sa video kung okay na siya. Yan, namatay yung pinaka-ano niya, pinaka-power niya. Subukan natin ng ano, ng signal mga bro. I-install ko lang yung signal para makita natin yung pinaka-video. So mga bro, ayan na siya. At yan mga bro, ayos na yung picture nya. At nawala na rin yung sumisirit dito. So yung ginawa natin mga bro, nag-apply tayo ng pinaka sealant dito mga bro. Yan, pinagyan natin dito sa may playback. Nawala na yung pinakasirit nya. Kaya pala yung picture nya parang kanina hindi maganda dahil sumisirit tong high voltage natin, tumatama doon sa may ground.
Yun pala yung dahilan. Pero saka itong capacitor, so yung naging problema lang natin yung flyback, kasi may partial short na to doon sa loob. Pag nag-oscillate siya, doon nangyayari yung partial short niya, kaya nagdadrop yung voltahe natin. Sira na yung flyback niya. Kung mayroon sana tayong flyback tester, madali natin malidetect yung mga ganung sira. Wala tayo mga ganung flyback tester, so pakiramdaman na lang kung ano yung sira. So okay mga bro, hanggang dito na lang yung ating video sa ngayon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click here to subscribe mga bro. So ito po si Mayeng Tikpix, nagpapasalamat sa inyo mga bro. Hanggang sa muli mga bro. Okay.